Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa babala po mga kabida ni former Senate President Franklin Drilon, ano po, no? Sa Kongreso, patungkol ho dito sa napipintong hindi ho pagsunod po nila, ano po, no? Sa desisyon po ng Korte Suprema, no? Mga kabida, na huwag ituloy ang impeachment trial kasi ho, unang-una ho, hindi ho nagkaroon po ng jurisdiction ang Senado po mga kabida, no? Dito ho sa impeachment complaints ano po, laban ho kay Vice President Sara Duterte matapos pong idineklarang unconstitutional po ito ano, mga kabida ng Korte Suprema ano po. Eto, babasahin ko lang po ito pong balita no, mula sa ang balita ngayon mga kabida. Babala sa Kongreso, huwag suwayin ang Korte Suprema, former SP Drilon. Nagbabala si dating Senate President Franklin Drilon na maaring humantong sa constitutional crisis kung itutuloy ng Kongreso ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa Korte Suprema, labag sa saligang batas ang unang reklamo, lumabag ito sa one-year bar rule at sa karapatan ni VP Sara Duterte sa due process. Kaya't idineklara itong null and void mula pa sa simula. Ito yung sinabi po ni Drilon po mga kabida, no? Tila walang impeachment complaint na umiiral. Giit ni Drilon, kung ipipilit ng Kongreso, direktang hamon ito sa saligang batas. Ang pahayag ay tugon sa mungkahi ni dating Senate President Tito Soto na posibleng baliwalain ng Senado ang desisyon ng SC dahil ito'y isang hiwalay na constitutional body. Ngunit ayon kay Drilon, malinaw, ang Korte Suprema ang may huling salita sa mga isyung konstitusyonal. Ayon. So malinaw po, ano? Na ang Korte Suprema po makabida ay the last resort. Okay? Pagdating ho sa question of laws. Question po ng Korte Suprema. Korte po sa konstitusyon. Ano? Ang huling may salita po dyan, ito pong Korte Suprema mga kabida. No? So malinaw po yan sa kanilang mandato. Pero nagtataka lang po ako kung bakit ayaw pong intindihin po ito mga kabida. Lalong-lalo na po ito pong mga bumatikos po ng mga abogado ano? Dito ho sa Korte Suprema. Lalo-lalo na po sa naging desisyon po nila mga kabida sa impeachment complaints ano, versus the Vice President. Malinaw po mga kabida dahil ho sa kanilang leaning, ano, kahit alam po nila yung batas, alam po nila yung kalakaran po mga kabida sa Korte Suprema, alam po nila yung kapangyarihan po ng Korte Suprema, pilit pong pinipikit po nila itong kanila pong mga mata, no, mga kabida, because of the leaning. Dahil sa kanila pong leaning, ano po, no? Yun yung mahirap. You are officers of the court, ano, pero hindi mo ginampanan yung pagiging officer of the court, ano? Kagaya ho sa ginawa po ni ML Party List Representative Leila de Lima, ano? Di ba? Gagaya ho sa ginawa po makabida, no, ni ML Party List Representative Leila de Lima. Grabe yung batikos po niya sa Korte Suprema, ano? Naka-strike to na po sa kanya ito pong Korte Suprema. Unang-una po, yung sinabihan po niya yung Korte Suprema po makabida, yung kanilang aksyon na judicial overreach na raw, ano? Kasi sumobra na sa kanila pong kapangyarihan, sa kanila pong mandato, ano? Nang hilingin po ng Korte Suprema, ano? Sa Kamara, yung mga komprehensibong impormasyon patungkol ho sa impeachment complaint versus the Vice President, umalma po itong si De Lima po makabida kasi sumobra na raw, ano? Yung pangalawa po, nung naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema declaring the articles of impeachment as unconstitutional, mga kabida, sinabihan po ni Congresswoman De Lima po makabida ang Korte Suprema na one-sided, ano po? Diba? So mga ganito pong mga pahayag po, unacceptable po ito, mga kabida, no? Sa Korte Suprema. Parang hindi po nirespeto po ni De Lima ito pong Korte Suprema, no? Although palabas po siya ng apology po makabida, no, sa Korte Suprema, pero wala na, damage has been done.
Okay? Meron na po siyang mga sinabi po, ano? Baka natakot po itong si Dilima po Makabida, no? Na ma-disbar, kaya nag-issue po siya ng apology, ano po, no? So, hindi po dapat ginagawa yan ng mga individual, lalong-lalo na po yung mga officers of the court na sila yung unang nakakaintindi po, ano? Sa role at kapangyarihan po makabida ng Korte Suprema. Tama po itong sinabi po ni Drilon. Ano? Pag sinubukan hong suwayin ang utos po ng Korte Suprema o ang desisyon po ng Korte Suprema, talagang magkakaroon po tayo ng constitutional crisis po makabida. No? Okay? Pag sinasabi hong constitutional crisis, wala na po yan. Ano? Wala nang sumusunod sa batas po niyan, makabida. Kung uumpisahan po yan sa Korte Suprema, malamang, magkakaroon po ng chilling effect yan, ano? Ibig sabihin, okay, kung hindi po sinusunod yung utos po ng Korte Suprema, baka ganun din ang mangyayari po makabida sa mga lower courts. Mga utos po ng mga lower courts, like for example, MTC, RTC, no? Itong Court of Appeals, Sandigan Bayan, hindi rin susundin, ano? Hindi na nga sinusunod ang utos po ng pinakamataas na hukuman po ng bansa. Ito pang mga lower courts, ano? Yun, magkakaroon po ng chilling effect po yun, ano? Yun yung mahirap. At yun yung nakakatakot po makabida. No? Okay? Kaya nga, kung meron man pong mga tao na dapat umintindi ho dito sa desisyon ng Korte Suprema, ito pong mga officers of the court. Ito pong mga abogado po. Itong may mga alam sa batas. Ito hong sinasabi po nilang mga legal luminaries o legal experts. Kaya nga nagtataka po ako dito ho sa sinabi ho ni Senator Tito Soto, mga kabida, no? Yung payo daw sa kanya ng isang legal luminary, ano? May question ako doon, ano? Kung talaga bang legal luminary yun. Kasi bakit ganun yung kanya hong payo, ano? Mantakin nyo, yung payo po mga kabida, huwag sundin ang Korte Suprema. Huwag sundin yung kanila pong utos, yung kanilang desisyon. May tuturing ba yan na legal expert o legal luminary? Di ba? Nakakatakot po yun. Yung ganung klaseng payo po makabida, no? Kung susundin yan ng mga senador, baka wala ho tayong pinagkaiba po makabida sa isang bansa na wala hong batas na sinusunod. Pero sa akin po, I am positive, ano? Na tatalima ho dito itong Senado po. Sa mga actuations lang po ng mga senador po makabida, kagaya ho ng incoming Senate President na si Chis Escudero, ano? Na sinabi po niyang igalang ang desisyon po ng Korte Suprema, malinaw po yun na tatalima po. Ano? Ito pong si Senator Chis Escudero. Ito pong si Senator Mig Zubiri na huwag subukang suwayin ang Korte Suprema. May please pa, no? Mga kabida. Yung kanya hong pakiusap. Alright? So, sigurado po ako na itong mga taong ito, susunod po ito. Ano? At malamang, of course, karamihan ho sa mga senador, tatalime ho dito. Ano? Although meron po silang sinabi po makabida na pagbobotohan po nila ito. Ano? Normal na po yan, wala problema yan. Because ang sa akin po, ano, ang tingin ko po dyan, parang procedural lang po yan, ano, ng impeachment court. Pero at the end of the day, ang mananalo po dyan, ito pong affirmative, ano? Meaning, susundin po nila ito pong utos po ng Korte Suprema. Kasi in the first place, kung pagbabatayan po natin yung order po makabida, yung decision, ano? Simula't simula po, wala hong jurisdiction ito pong Senate Impeachment Court. Because the complaint itself, ano, ito pong articles of impeachment po makabida, wala na po yung saysay. Unconstitutional nga eh. Hindi po sumang-ayon po sa saligang batas po makabida. So paano mo yan lilitisin, ano? Kung mismo ang reklamo ay may problema, mga kabida. So hindi talaga magkakaroon po ng jurisdiction ito pong impeachment court dito, mga kabida, no? And I'm sure naintindihan po yan ng mga abogado po dyan sa Senado, ano? Kagaya ho ni Senator Chis Escudero, Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, ano po, no? Pia Cayetano. Ito yung mga abogado po, ano, ng mga senador. So naiintindihan po nila yung decision po ng Korte Suprema.
At naintindihan po nila mga kabida yung repercussion po, ano? Okay? Kung sakali hong suwayin po nila ito pong desisyon ng Korte Suprema po mga kabida. So, I'm very positive, ano, na talagang tatalima po itong Senate. Pero ito pong prosecution, itong House of Representatives, talagang igigiit talaga nila ito, ano? Kasi unang-una po naglabas na po ng order po itong si incoming House Speaker Martin Romualdez po, ano, na magsampa po ng motion for reconsideration po, ano, sa Korte Suprema po mga kabida, no? Para subukang baliktarin po mga kabida, no? Ito hong naging desisyon po ng Korte Suprema, ano po, no? Although marami hong nagsasabi na malabo na po raw kasi unang-una ang nagdesisyon ho dito unanimous. Ibig sabihin lahat po mga kabida, wala hong dissenting opinion po dito, ano? Lahat po sila ay pumabor po doon ho sa pagdeklarang unconstitutional po mga kabida or null and void ito pong articles of impeachment. Diba? So, malay natin. Subukan na lang po, ano? Kasi part po ng due process po yun, ano? Yung magsampa po ng MR, mga kabida. Mas maganda subukan kung talaga bang kayang baliktarin po, ano? Itong naunang desisyon po ng Korte Suprema dito ho sa articles of impeachment po versus the Vice President. Okay? Mga kabida. Mas maganda kung mayroong ganong proseso kasi makikita mo talaga yung checks and balance po, ano, mga kabida. Yung the process is working talaga, ano. Hindi po katulad dun ho sa sasabihin mo outright na one-sided ang Korte Suprema, may kinikilingan ang Korte Suprema, ano. Okay? Namumulitika ang Korte Suprema. Hindi naman po maganda yon, ano, mga kabida, no? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, ano? Please comment